At ayan po, mga magandang gabi po sa inyong lahat. At ngayon gabi ng Biyernes, ano po, October 30, 2020. Kay sarap isipin na may kasama sa buhay pag pumaha. Sukob na. At bago po ang lahat, batiin po muna natin ang happy birthday si Ate Michelle Nandez at si Ma'am Jenny Rana. Payong ko, hawak ka, kapit pa sa payong ko. At syempre, huwag po natin kalimutan lagi ang mga safety protocols po. Yan po ay ang pagsusuot natin lagi ng face mask, face shield, at paghuhugas po ng ating pong mga kamay. At panatilihin din pa rin po natin ang ating pong social distancing. Hayaan na mag-isa sa ulan. Aalagaan, pagtatawanan, wala na tong iwanan. Halika na, sabay tayo sa payong ko. Hawak ka, kapit pa. At syempre, batiin po natin isang magandang gabi ang bumubuo ng MTRRMO Lukban. Ganyan na rin po sa kanila pong department head na si Sir Sandro Omlas, na ngayon ay naghahanda para sa darating na bagyong si Rolly. Salamat na lamang at dumating ka sa buhay ko. Sukob na. Halika Okay, so kanina pong 5 o'clock ng gabi or ng hapon, 5 p.m. ng hapon, October 30, 2020, si Typhoon Rolly po ay nasa 980 km east of Kasiguran, Aurora ng alas 4 po yan ng hapon, with maximum sustained winds of 185 kilometers per hour near the center and gustiness up to 230 kilometers per hour. Ayon po sa Japan Meteorological Agency, sa payong ko. si Rolly ay categorized as violent, and the Office of the Civil Defense Director Undersecretary Reed Halad, sabi po niya, ang pag-asa does not see Typhoon Rolly intensifying into a super typhoon by the Philippine standards. The weather disturbance could be as strong as 171 to 220 km per hour. And Typhoon Rolly, which has a 240 kilometer radius, could possibly made landfall in Catanduanes in Bicol region or Polillo Island in Quezon, but its path will possibly cut across Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pangasinan, and Zambales. Ayon po yan sa Undersecretary ng Civil Defense. May kasama sa buhay. So makikita nyo po sa atin pong ayan, tama ba? Sa inyong kanan or sa inyong kaliwa, ang mga hotlines po ng MDRRMO Lukban, 540-1709 at 0917-520-4211. So sa mga nangangailangan po or mga ngailangan ng tulong pagdating po ng bagyong si Rolly, ito nga po mga susunod na araw, ay wag po nating kalimutan itong mga numerong ito, at sila po ay ready na at handang-handa na sa pagdating po nito pong bagyong si Rolly. Aalagaan, pagtatawanan, wala na tong iwanan. Halika na, sabay tayo sa payong ko. Hawak ka, kapit pa, umulan
syempre, wag po natin kalimutan ang ating pong emergency preparedness bag or go bag. Ito po ay kapag may banta ng panganib, kailangang lumikas papunta sa higit na ligtas na lugar. Bilang paghanda sa ganitong pagkakataon, mahalaga na may go bag na dadalhin ang bawat pamilya. So ito po ipaalala mula po sa MDRRMO Lukban. Tandaan po natin na may tatlong bagay or tandaan ng tatlong importanteng bagay. Una po ay suriin ang laman ng go bag kada 3 buwan at palitan ang mga laman nito na malapit ng masira. Ilagay ang go bag sa lugar na madali itong makita at makuha sa oras ng sakuna. At syempre, makipag-ugnayan sa mga leader para sa plano sa paglikas ng komunidad. Pag-usapan din sa pamilya kung saan tutungo sa oras na kailangang lumikas. Ayan. So, ang nilalaman po ng go bag, ayon po sa MDRRMO Lukban, dapat or maaring pwede, meron tayong radyo. Siyempre, huwag kalimutan lagyan ng flashlight, mga gamot. Siyempre, para po sa atin pong, kumbaga, kasama na ito sa first aid po natin, di ba? Mga gamot, sleeping bag or kumot, power bank at ekstrang baterya, mahalagang dokumento at sa selyadong lagayan, lanseta, tubig at pagkain. Ito yung mga dila-dilata pong pwede nating ilagay doon sa isang bag, 'di ba? Para ito nga secured na, 'di ba? Habang kayo pupunta at lilikas, naka-ready na. Lalong-lalo na po doon sa mga lugar na medyo binabaha or malapit or katabi po ng mga ilog. So, hindi lang naman ito dito po sa bayan po ng Lukban. Lahat po ng mga dadaanan pong bayan dito po sa lalawigan ng Quezon ay maaari ninyong gawin din itong go bag po na ito, na kung saan nga po ito yung tinuturo dito po sa bayan po ng Lukban. Or maaari ding naituro na po sa inyo pong mga kanya-kanyang lugar. At syempre, wag na natin kalilimutan na maaari pa ding magdala ng inyong pong kaperahan. Lahat po ng inyong kaperahan na inyong nandoon, kung kayo po ililikas, wag nyo pong kakalimutan sa inyong pong mga tahanan. Mga gamit na para sa pangangailangan ng sanggol at matatanda. At personal hygiene kit. Syempre din po sa mga lilikas at tutungo or pupunta dun sa mga prepared na evacuation center. So, minsan hindi naman provided po yung hygiene kit or personal hygiene kit. So, kayo, syempre, meron po tayo dapat na naka-prepare na mga ganoong pong mga gamit. Diba? So, ayan, i-prepare po natin yan. Ito pong go bag po na tinatawag po ng ating MDRRMO Lukban. At syempre, ayan, maraming salamat po kay Ginoong Gerson Nada. Standby po kung kayo po ay may mga handheld radio sa inyo pong mga bahay. Mag-standby po kayo sa frequency ng 156.240. Paano ba binabasa yun? Pero ano yan basta mag-standby po kayo sa frequency ng MDRRMO Lukban 156.240. Yan po ang radio frequency ng MDRRMO sa lahat po ng may handheld radio sa kanila pong mga tahanan upang inyo pong syempre ma-update kayo dun sa lagay po ng bagyo at sa panahon po na dito dadaan or maaring kasama dun po sa pagdaan po ng bagyong si Rolly. Magandang gabi po kay Ma'am Jenny Iglesia ng Municipal Treasurer's Office. Magkasama tayo sa payong ko. Magkasama tayo. Dalawa. At para naman po sa ating paghahanda kung may pagguho po ng lupa o landslide, ang pagguho ay ang pagbaba ng lupa, bato o putik at iba pang bagay mula sa mataas na lugar, at ito ay maaaring mangyari kapag may malakas na at tuloy-tuloy na pag-ulan o pagyanig ng lupa.
bago magkaroon or syempre, ito po yung paghahanda. So, alamin po ang mga hazards sa inyo pong mga lugar. Alamin ang mga lugar na may banta ng pagguho ng lupa at alamin ang mga palatandaan nito. Alamin ang mga balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. At pang-apat po, alamin ang lugar na paglilikasan at ang pinakamabilis na ligtas na daan patungo dito. Kapag inabisuhan po ng kinaukulan, mabilis na lumikas sa ligtas na lugar. Ayan, kung mapapanood po natin doon sa mga nakaraang balita, nito nga pong dumaan si Bagyong Quinta, doon sa isang lugar ay ayon sa kanila, hindi daw sila nabigyan ng anunsyo, pero ayon sa kanilang local MDRRM ay nabigyan naman. So, yun po, dito na lang sa panglima po na kapag inabisuhan po ng mga kinauukulan na lumikas na or umalis na doon sa lugar, lalo-lalo na po doon sa mabababang lugar na laging binabaha or katabi ng mga ilog or katabi ng mga maaring gumuho yung lupa, ay tayo po ay lumikas na doon po sa mga safe na lugar na pinoprovide din naman po ng ating pong lokal na pamahalaan. Ayan. At habang nangyayari po yung hindi po inaasahang pagguho ng lupa, una, kapag nasa loob po ng bahay o gusali at hindi posible ang paglikas, manatili sa loob at magtungo sa ilalim ng matibay na mesa. Kapag nasa labas, umiwas sa gumuguhong lupa at magtungo sa mga ligtas na lugar. At kung hindi maiwasan na tamaan ng gumuguhong lupa, protektahan ang inyo pong mga sarili. At pang-apat, kapag nagmamaneho, huwag dadaan sa mga tulay at nasirang kalsada. So, isa yun sa mga apektado, naaapektuhan yung mga, syempre pag malalakas yung ulan, yung mga kalye po natin. Lalong-lalo na po dito sa ating pong lalawigan na talagang yung mga kalye po natin nasa tabi ng ating pong mga kabundukan, di ba? Yung madalas ay nalalandslide at madalas ay gumuguho yung mga lupa. At pagkatapos po nito ay una, lisanin lamang or magtungo sa evacuation area kapag ligtas na ayon sa kinauukulan. Umuiwas sa mga lugar na may pagguho ng lupa. At pangatlo, kung malapit na sa estero o ilog, maging alerto sa posibilidad na bigla ang pagtaas ng tubig. Ayan, isang na nga pong kaugnayan po nito, dun po sa, syempre, may mga lugar po na makikita natin minsan. Maganda naman yung lugar, tapos mainit. Tapos biglang umulan po ng malakas, makikita nyo, pag tatawid kayo sa ilog, mahina pa kumbaga, yung tubig niya ay hindi pa ganun kalaki. Pero may tendency po na minsan tumataas po yung tubig at syempre maaari po tayong maanod, which is yan po yung nangyari dito po sa lungsod po ng Tayabas. Ayon po sa ulat yan ng kanila pong sikro, ay ito nga po ay may 2 batang nasawi doon nga po sa pagtulay nila or sa pagdaan nila doon sa may ilog, 'di ba? Hindi po inaasahang tumaas yung daloy ng tubig dahil sa paglakas po ng ulan. Kasi siguro mga bandang hapon po mainit at ito nga pong mga kabataang ito, iba-lima sila. So kumukuha po sila ng bunga ng kalamansi, and then ito pong 2 to na nakalimutan ko po yung edad, tumawid doon sa ilog at biglang lumakas or yung biglang tumaas yung daloy po ng tubig. At yun nga po, naanod. So nakita na po itong 2 bangkay na ito ay kinabukasan pa. So yung 3 po ay nakaligtas kasi hindi sila sumunod doon sa 2 unang tumawid doon po sa ilog. So syempre mag-ingat-ingat po kayo dyan dahil marami na po tayong balitaan na ganyan, lalong-lalo na po dito sa may parte po ng Laguna na bilang lumalaki yung tubig sa ating pong mga ilog, lalong-lalo na kapag alam natin na mayroong paparating na malakas na ulan at malakas na bagyo. At alamin ang kung may nawawalang kaanak
o kakilala at i-report agad ito sa kinauukulan. Panglima po ay dalhin sa malapit na ospital ang mga nasugatan at may karamdaman. Suriin ang bahay kung may mga nasira at ipaayos ang mga ito kung kinakailangan. At ibigay alam sa kinauukulan ng natumbang puno at poste sa poste ng kuryente. So, doon po sa mga puno na natumba, maaari po natin kontakin ang sa tingin ko ang MDRRMO sa inyong pong mga lokal na lugar. Dito po sa bayan po ng Lokban, 0917-520-4211 and 0917-520-4211 o 540-1709. Diba? Nakita po natin ang kanila pong pagresponde dito nga po sa nakaraang bagyong Quinta na nito nga na mga nakaraang weekend hanggang Lunes ay talagang dumaan. Although hindi naman dito yung mata ng bagyo, pero hagi po doon sa pagdaan po ng bagyong Quinta. At ganoon din po yung maaaring mangyari po dito sa bagyong Rolly. So, yan, maraming salamat po kay Ma'am Gina Cervantes. Ayan. Ayun po sa kanya, stay safe po tayong lahat. Okay. At syempre, ayan, doon po sa mga gustong magpagawa po ng kanila pong mga sofa, magpaayos ng kanilang mga sofa na magaganda at saka very classic at saka napakaganda, pulido yung pagkakagawa yan kay Ma'am Gina Cervantes po. Dito po sa may likod yan ng bahay na kulay puti ng Patio Rizal. Doon po yan. Doon po sa may one-way na daan. Oo. Marami na pong may alam dyan. Pero doon sa mga taga-ibang bayan na gusto magpagawa, maaari po kayong bumisita po sa kanya pong shop. Ayan. At syempre maraming salamat po si ating tie-dye shirt mula po sa It's Do or Die ni Ma'am Rosella Paredes. Maraming salamat po. At wag natin kalimutan din tumawag sa ating pong Bureau of Fire Protection sa may numerong 161 at TNT sa numerong 166. At para naman sa ating pong Rural Health Unit, tumawag lang po sa 540-3382. Sarap isipin na may kasama sa buhay pag bumaha. Sukob na, halika na, sabay tayo sa payong ko. Hawak ka, kapit pa, sa payong ko, magkasama tayo. At muli po, paalala po sa ating po may mga pampublikong sasakyan na kung saan ito may sinasakyan ng ating po mga kababayan. Meron pong ino-offer ang MDRRMO Lokban na kanila pong mga libre niyan, disinfection sa inyo sa mga sasakyan pong pampubliko, lalo na po yung mga tricycle, mga jeep, ay pwede po kayong magpa-disinfect dito nga po sa MDRRMO. Yan po ay tuwing alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Libre po yan sinasagawa o ginagawa ng ating pong MDRRMO. Maraming salamat po Sir Sandro Omlas sa mga ganitong programa. Ayan. Kasama tayo, di ko na inakala pa na ika'y paririto. Ngunit salamat na lang. At syempre, may mga naririnig po tayo sa ating pong mga balita sa mga local news channel po natin na storm surge. So ano ba itong storm surge po na naririnig po natin? Ito po ay ang di normal na pagtaas ng sea level na karaniwang nangyayari tuwing may bagyo. Dulot ito ng malakas na hangin at low atmospheric pressures mula sa bagyo. At habang papalapit po sa baybayin ang bagyo, itinutulak ng malakas na hangin ang karagatan dahilan para sumapaw ang tubig sa coastal areas at nagdudulot po ito ng pagbaha. So syempre ito po doon sa ating mga kababayan na malapit doon sa mga karagatan o doon sa mga dagat. Syempre, yung mga karatig bayan po natin na merong mga or malapit, kadikit ng mga karagatan. Yan, ingat-ingat po kayo dyan. Dalawa
hirap isipin na may kasama sa buhay pag bumaha. Sukob na, halika na, sabay tayo sa payong ko. Hawak ka, kapit pa, sa payong ko, magkasama tayo. Muli, pagbati po natin ng happy birthday kay Ate Michelle Nantes at kay Ma'am Jenny V. Rana. At sa lahat po ng may mga kaarawan ngayong araw nito, October 30. Ayan. So, mag-ingat pa rin po tayo. On November 2 po, All Souls Day. So, yan po ay special non-working holiday. Bagamat yan po yung ayon sa balita ay yung oras kung saan maaaring dumaan pa rin or kasama dun sa araw ng pagdaan po ng bagyong si Roddy. Hawak ka, kapit pa, umulan bumagyo, kasama tayo. Di ko na inakala pa na ika'y paririto. Ngunit salamat na lamang at dumating ka sa buhay ko. So, doon po sa ating pong mga kababayan na hindi pa po naaayos yung kanila pong mga poste. So, humingi po na paumanhin yung ating pong kaibigang si Meralco sapagkat marami pong mga report, hindi lang po dito sa bayan ng Lucban, sa mga karatig bayan po natin ng Lucban, na meron ding mga concern, So, medyo yung crew ata po nila ay kokonti po lamang. So, bino-volunteer po natin na mag-report po o i-report ito nga pong mga kalagayan po ng ating pong mga linya ng kuryente dito nga po sa ating pong bayan. So, karamihan mo po dito ay nabibigyan po ng solusyon po natin at nagkakaroon po sila ulit na ibabalik yung daloy po ng kuryente. Bagamat yung pong iba ay nakareport na po yan since Monday pa lamang, ay hintayin lang po natin yung kanila pong pagdating at pagdaan. Dahil meron pong mga crew or special team na para po doon kung sila po ay linya ng kuryente, linya ng ilaw, ng kumbaga poste ng ilaw, ayan. So, pwede po kayo puntahan or pupuntahan pa rin po kayo dyan. So, meron po tayong tinatawagan doon at binibigay po sa atin yung mga lista na kanila pong yung ating pong na-report at binibigay po naman yung mga request natin, yung request number po kung saan nga po ay doon po nakikita natin kung na-resolve na. At kung ito naman po ay na-resolve at hindi pa nagagawa, so inuulit po natin yung atin pong report. Ayan. Kasama sa buhay pag bumaha. Sukob na, halika na, sabay tayo sa payong ko. Hawak ka. At syempre, happy 70th birthday sa nanay po ni Coach Russell Casella. Si Nanay Paring, happy birthday po. Sama tayo. At batiin ko rin po ang grupo ng Lukbaning Masayahin at sa ating pong admin na si Ma'am Hershey San Nicolas. At yun nga po, syempre hindi ko alam kung ano po yung yung mga sorpresa po nila. Pero, ayan, abangan natin soon dahil maglalapit na naman ang Pasko. Syempre, wag natin kalimutan ng celebration po ng ating dakilang bayani si Apolinario de la Cruz or mas kilala po nating si Hermano Puli. November 4, 2020. At bago po tayo magpaalam, ayon po kay Francis J. Kong, long weekend, get some rest, get enough sleep, recharge. Taking a rest is actual being productive. Fill your mind with good things. The days are tough and you need all the strength you can muster. Whatever good is pure,
or whatever is good, pure, honorable, lovely, let your mind dwell on these things. Hashtag passion, purpose, and productivity. Maraming salamat po at isang magandang araw or isang magandang gabi ng Biyernes po sa inyong lahat. October 30, 2020, 10 p.m. Maraming salamat po at maging handa po tayo. Huwag po natin kalilimutan ang hotline number ng MDRRMO 540-1709 or 0917-520-4211, sa Bureau of Fire Protection 161 at sa PNP 166. At manatili po kayong nakatutok sa frequency number ng MDRRMO, ang 156.240. Maraming salamat po at isang magandang gabi sa inyong lahat. Dalawa